Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tunay na isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating buhay na Diyos. Amen. Hallelujah. Nervous ako. Subalit, ayun nga, tunay na dakila ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Doon nga sa aking karanasan, tunay na nais akong patayin ng kaaway nung oras na yun. Nangyari po yun araw ng Martes. Nagagawa po ako dyan sa taas, sa may daang subay, may project po ako dyan na bahay. Nagmerienda po kami ng 3:00 ng hapon. Kape, tsaka tinapay. Atong after po nung makapagmerienda kami, makapagkape, uminom ako ng tubig. At ayun, doon na po nagsimula. Medyo kirot-kirot na yung sikmo yung tiyan ko. Subalit, tuloy pa rin yung paggawa. Meron akong isang partner na helper. Hindi ko pinahalata sa kanya yung nararamdaman ko. Kasi pag talagang kumirot, napakasakit. At yun nga, dumaan ang oras, tiniis ko hanggang 5:00. Ayun, nung makapag-out kami, medyo nawala. Pag out namin, lipat naman ako ron paggagawa dyan sa mga atinita. Tumulong ako sa kina Brother Ray. Sandali, siguro mga kulang 1 oras. Ayun, nung makauwi ako sa bahay sa amin, naaraw na. Yung kaaway, talagang pinahirapan ako. Talagang yung tiyan ko, napakasakit. Halos pipili-pilipit ako sa sakit. Sabi ko, talagang ngayon ko lang ito naramdaman. Iba pala pagka talagang ang kaaway ay nais tayong patayin. Subalit, nung panahon niya, nung oras nga na yun, na talagang dumadaan ako sa sakit, talagang halos mamilipit, napapaluhod ako, damang-dama ng asawa ko. Talagang halos napipisa ko yung braso, kamay niya. Dahil sa sakit, halos napapaluhod ako. Ayun, nanalangin kaming mag-anak. Ayun, after nung makapanalangin, umakit ako sa bahay, doon sa taas sa kwarto namin. Kasi ayaw kong ipakita sa kanila yung doon ako umakyat. Doon ako nagpumilipit. Kasi ayaw kong ipadala nga. Diyaya niya ako sa Margarito. Ayoko. Sabi ko, ayoko. Baka kung ano-ano pang pagsabihin ng mga doktor na eh. Subalit, nung nasa kwarto na ako, medyo nawala yung sakit. Dumating yung mga biyanang ko, Tata Herbing, tsaka na ni Amy. Muli, kami nanalangin. At ayun, talagang, bagamat talagang mapakasakit pa rin. Sabi ayaw ko pa rin magpadala. Pinipilit niya ako ng Tata Herbing. Pagka dalhin pa rin natin para ma-check up, malaman kung saan nagmumula yung sakit. Ayoko nung una, talagang ayoko. Subalit, talagang sakit, napakasakit pa rin. Sabi ko, halos nalalambot na ako. Pag yung sakit nawawala, talagang lambot na lambot ako. Parang ayoko nang gumalaw. Sabi ko sa asawa ko, sige, sabihin mo sa tatay, punta na tayo ng Margarito. At ayun, nung magbihis ako, makita ko sa bahay, sumilakbo na naman yung sakit, napakasakit. Nakaluhod na ako rin sa kama namin. Makita ang asawa ko. Sabi niya, tara na. Sabi, sandali lang, napakasakit. Talagang hindi ako hinang-hinala ako, sabi ko sa kanyang ganun. Ay tatawin ko ba tatay, papaakay kita? Sabi, hindi, mawawala ito, kaya ko. Ayun, nung mawala uli yung sakit, bumaba na ako. Habang kami naglalakad papuntang Pretil, talagang pag kumikirot, napapatigil ako. Ayoko namang ipakita rin sa mga nakakasalubong ko. Ang ginagawa ko, papunta ko sa isang tabi. Kumbaga parang yung mga anak, talagang napapahawak ako rin sa bakod. Sobrang sakit. Sabi ko, Panginoon, ngayon ko lang ito naranasan. Sabi ko nga, ang kaaway talaga,
pagka yung ginagamit tayo ng mga buong kalakasan, talagang naroon siya humahadlang. Subalit sa Panginoon na ating pinaglilingkuran, na kung papaano siyang Diyos na nagpapagaling ng bawat sakit at karamdaman, patuloy na hindi siya makapagtatagumpay sa atin. At ayun nga, nung nasa bangka kami, talagang ganun pa rin. Napakasakit. Halos nakaluhod na ako sa bangka, nakayapos ako sa asawa ko, nakaupo sa bangka, ako naman nakaluhod, nakayapos ako sa kanya. Sobrang sakit. Pagdating namin ng Pritil, yung binangona, nakaabang ng L300 ni na pastor, at ayun, takbo kami sa Margarito. Pag upo ko rin sa upuan sa nurse, tinatanong na ako kung anong masakit sa akin. Halos hindi ako makasagot sa sobrang sakit, kumikirot-kirot pa rin talaga. At ayun, may itinurok sa akin na hindi ko alam kung ano yung itinurok sa akin. Hindi pa rin nawawala yung sakit. Sabi nung pinsan ko, kasi yung pinsan ko yung nagturok sa akin, sige, hintayin mo lang, mawawala din yun. At ayun nga, sa pamamagitan ng panalangin, ng mga gamot, patuloy na, nung oras na yun, nawala yung sakit ng aking tiyan. At patuloy na parang walang nangyari nun sa akin, bagamat may panglalambot talaga. Kasi sobrang sakit na nararamdaman ko, ngayon ko lang nararamdaman yun. Sabi, nung ako'y nasa amin, nung ako'y nakahiga, nasa bahay ako. Sabi ko, Panginoon, ano ba itong nararanasan ko? Kasi sobrang sakit talaga. Halos para na akong mamamatay sa sobrang sakit. Sabi ko, Panginoon, alalahanin mo naman ako. Kung ano man itong pinagdadaanan ko, kung ano man itong nararamdaman ko, Panginoon. Kung katapusan ko na, sabi kong gano'n, napapagano'n na ako eh. Kung ito na ang oras ko, kasi nga hindi ko talaga maipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko. Panginoon, kunin mo na ako, inaisip ko. Napapaiyak na ako nun sa kwarto namin. Kasi umakyat niya ako mag-isa. Yun na yung nagiging salita ko. Subalit, umakyat niya yung mga biyanan ko, ayun, nag-pray. At yung mga kaisipan ko, yung mga nagugulumihanan ako eh. Kumbaga, yung isip ko, bakit ganito yung nararamdaman ko? Sa kabila ng mga ginagawa natin pagsunod. Bagamat hindi tayo perpekto, talagang may mga pagkukulang. Subalit, bakit ganun? Yun yung nagiging isip ko. Ayun, nung makapanalangin kami, naliwanagan yung aking isip. Panginoon, maraming salamat. Patuloy na binigyan mo ng kapayapaan ang isip ko. At ayun, nung kami nasa ospital na, nawala na yung sakit, nagpa-test kami, dugo, ihi, tsaka ECG. Doon naman sa ibang test, okay. Mayroon lang mga kailangang uminom ng antibiotic. At ayun, sa pamamagitan ng panalangin talaga at medicine, pag pinagsama yun. Kaya tunay na sa aking karanasan yun, sabi ko, Panginoon, ganito pala talaga ang buhay. Hindi mo alam kung kailan ka kukunin. Kaya, doon ako, sabi ko, kung kailangan talaga magpakatotoo tayo sa paglilingkod. Kasi hindi natin alam nga kung kailan tayo kukunin. Nung dumaranas ako sa sakit na yun, talagang yung halos ako'y patayin. Sabi ko, Panginoon, ayun nga, sabi ko sa Kanya, kung oras ko na, nakahanda na ako. Kasi hindi ko na talaga kaya yung sakit, sobrang sakit. At ngayon, nung maayos ang pakiramdam ko, pag pala dumaan tayo sa sakit at karamdaman, naroon yung realization na pag tayo naglilingkod, dapat pala talaga maging totoo tayo. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Habang tayo'y malakas, habang tayo'y
kaya ng katawan natin tayo makapagpuri, pakasamba sa Diyos. Gamitin natin ang ating lakas. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Kaya sa lahat ng ito, tunay na ayun nga, isa pa, minsan pa, na sabi ko nga nung, yung kagalakan ko kasi nung habang ako'y nagagawa, excited rin ako eh. Siyempre, yung pabor, yung pribileyo na tayo makaparoon sa lugar ng Baguio. Siyempre sa ating pagsunod, hindi natin, minsan iniisip natin, sabi ko nga sa mga anak namin, tiyan mo kayo mga anak, maliliit pa kayo pero makakarating na kayo sa ganitong lugar. Samantalang kami tumanda na ng ganito bago lang kami makararating dito. Subalit ganun pa man, tunay na isang pabor at isang pribilehiyo na tayo makarating sa lugar na yun sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na tayo nakarating, na ligtas. At patuloy, sakit nga ng aking tiyan, talagang pinagaling ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Ngayon, kung paano tayo nakarating sa lugar na yan ng Baguio at tayo naka-attend ng gawain ng Panginoon sa lugar ng La Trinidad Benguet at kung paano nasaksihan natin ang kamanghamanghang gawa ng Panginoon sa lugar na yan ng Trinidad Benguet. Kung paano ang kanyang pagliligtas ng mga kaluluwa na siyang sumasamba sa kanya sa Espiritu at sa katotohanan, ay patuloy na naroon ang pagliligtas ng Panginoon. Hindi lang sa mga bawat dumalo sa lugar na yan, kundi sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa sa atin, na kung paano, sabi nga sa mensahe, tayo ay mga tupa, hindi tayo kambing. At dapat malaman natin kung sino ang ating pastor. Kaya sa oras na ito, maraming salamat sa bawat pabor, sa bawat pribilehiyo na patuloy na pinagkakaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At minsan pa, na patuloy na magpakaligaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon at patuloy na pagkakabibigay niya ang bawat nasain ng ating mga puso. At patuloy na habang tayo malakas, habang tayo kaya ng ating katawan, patuloy maglingkod tayo sa Panginoon na may buong kagalakan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!